Magandang umaga, Ciao Shanghao at Hot Saki sa mga tagapakinig natin dito sa DWBL 1242 AM band, ang himpilan ng serbisyo publiko at sa sumusubaybay sa ating social media account sa Facebook at sa YouTube channel. Ang iyong agalang serbisyo, Dr. Hilda Ong, ay lubos na nagagalak na muling maging kabahagi ng iyong umaga o anuman oras kayo dyan sa inyong kinaroroonan. Masaya ako makapaghatid muli ng tamang impormasyon at tamang serbisyo at inspirasyon. Salamat sa muling pagiging bahagi ng ating masayang pagsasama dito sa Talk and Public Service Program na Health and Travel at Serbisyo Publiko na 10 taon na yung nakakasama. Ngayon ay January 16, 2024, araw ng Martes. Alamin muna natin ang kaganapan sa SSS o Social Security System sa pamamagitan ng balitang SSS. SSS e-Wheels dumayo sa Subic, Zambales para maghatid ng serbisyo. Nagsagawa ang SSS o Social Security System Olongapo Branch kamakailan lamang ng isang SSS e-Wheels program sa Sitio Parola, Kawag sa Subic, Zambales, upang mapalawak ang mga serbisyong inaalog ng ahensya at ang saklaw nito sa mga liblib na lugar. Sumakay si SSS Olongapo Branch Head Marites Dalope at iba pang mga kawani ng sangay sa isang 90-minutong biyahe sa bangka mula sa Gulungan patungo sa Sitio Parola na nagpapakita ng dedikasyon ng SSS na magbigay ng mga serbisyo mas malapit sa komunidad ng mga mangingisda. Nagsimula ang e-Wheels program sa isang orientation tungkol sa mga benepisyo, programa at serbisyong inaalok ng SSS. Ang mga kawani ng Accounts Management Section ay aktibong nakipag-ugnayan at tumulong sa mahigit 120 mga kalahok sa aktibidad. Kabilang sa mga serbisyong inalok ng SSS e-Wheels ang pagbibigay ng Social Security Number at Payment Reference Number o PRN, may .SSS registration at tulong sa online payment gamit ang GCash, Maya at iba pang katanungan kaugnay ng SSS. Kasama rin sa aktibidad ang mga empleyado mula sa Municipal Fisheries and Aquatic Resources Management Council at ang Public Relations Department ng SBMA o Subic Metropolitan Authority. At isa pang balita para sa tungkol po sa SSS. SSS nakibahagi sa tree planting activity sa North Sagaray, Bulacan. Meron din po silang activity din aside from nag-serbisyo sa mga miyembro. Bilang bahagi ng corporate volunteerism ng SSS o ng Social Security System, ay lumahok ang 160 na matataas na opisyal at mga empleyado ng ahensya sa Balikatan para sa Kalikasan. Tree planting activity na ginanap sa Sitio Suha, Barangay San Mateo, North Sagaray, Bulacan, kung saan naroon ang Ipo Dam na bahagi ng Angat Watershed Forest Reserve. Kabilang sa mga opisyales na nanguna sa pagtatanim ng higit kumulang 1,000 fruit-bearing trees ay sina Executive Vice President for Branch Operation, Sector Voltaire Agas, EVP for Corporate Services Sector, Elvira Alcantara Resare, at Richard Aresta, Manager, Performance Management and Employee Department. Dumalo rin sa nasabing aktibidad si Mayor Maria Elena Germar ng Notsagaray, Bulacan. Inorganisa ng Human Resource Service Division at SSS Volunteer Group sa tulong ng DENR o Department of Environment and Natural Resources at ng Local Government Unit of Notsagaray, Bulacan. Kasabay nito ay nagsabi si Mayor Herman na kanyang ipaparehistro ang nasa 500 job order workers na kanyang munisipyo sa ilalim ng Kasangga Collect Program na para sa kasiguruhan ng mga manggagawa. Patuloy na lumalakas at dumarami ang nakaka-interes sa Kasangga Collect Program. At batay sa datos ng SSS o ng Social Security System,
nasa 2.9 million ang kabuang pensioners dito na binubuo ng retiree pensioners, death pensioners at disability pensioners. Bago nagsimula ang digitalization ng SSS, maraming na-discover fraudulent claims mula sa mga pensioners na mayapa na pala ay patuloy pang tumatanggap ng pensyon o kaya naman ay buhay pa pero nakapagproseso ng death benefits at funeral claims. Alam po ba, meron din ako na-encounter ng ganyan na buhay pa, nag-file sila ng claims. Mabuti na lang, ang SSS ay talagang nag-check yan, di basta-basta naglalabas ng pera, di basta-basta bibigyan ng pensyon. Simula noong taong 2012 ay sinimulan ang ACOP o ang Annual Confirmation of Pensioners Program na siya nating pag-uusapan ngayon umaga at makakasama natin si Sir J. Labadia. Siya po ang head ng Media Affairs Department. Magandang umaga, Sir J. Mabuting araw, Doc Hilda, at sa lahat po ng nakikinig ng inyong programa. Yes po, Sir J. Dahil ngayon ay January 24, unang buwan ng taon, for sure, marami na naman nagtatanong o para sa kaalaman ng publiko, bakit ba nakaroon ng ACOP na simulan nga noong taon 2012? Opo, yung ating ACOP or Annual Confirmation Program po ng SSS ay isang programa po ng SSS para malaman po natin na kung saan yung mga pensioners ay taunang nagre-report po sa ating mga sangay. Ito po ay paraan po para masiguro po natin na tuloy-tuloy yung pagbabayad ng kanilang buwan ng pension alinsunod po doon sa ating Social Security Act of 2018. Ito po ay para din po matiyak po natin na yung ating mga pensioners ay eligible pa rin po at ang mga napupunta po ang pension sa mga karapat-dapat po na tumanggap po nito. Oo, ibig sabihin, kaya kinakailangan nila mag-ACOP para malaman kung matiyak kung sila pa rin, kung eligible pa na makatanggap ng monthly pension ng kanyang namayapang asawa. Tama po ba? Yes, Doktora, that's correct po. Sino-sino ba ang saklaw o covered ng ACOP? Opo, ang ating existing policy po ng Annual Confirmation of Pensioner, ay yung sakop po nito yung mga retirement pensioners po na naninirahan abroad, yung ating mga total disability pensioners and yung mga death and survivor pensioners. Gayon din po yung mga dependent children sa ilalim po ng guardianship. Ngayon po sa ating bagong yung revised guidelines po ng ACOP, sinasama na po natin yung mga retirement pensioners na naninirahan sa Pilipinas na may edad po na 80 years old pataas. Simula po ito March 2024, effective na po ito. So March 2024. So mga yes, nasa edad na 80 and above. Yes, Doktora. Yun po ang pagbabago lang po sa ating guidelines po ng ACOP. At nabanggit mo, Sir J, magsisimula sa March 2024. So, paano malalaman sa mga nakikinig sa atin na sakop na sila sa March at itong month of January at February na hindi sila kasama pa? Kung yung ating mga pensioner po, kasi ang reporting naman po is dun sa date of birth po nila. Kung January o February, kung 80 years old and above, hindi pa naman po sakop. Pero yung ating revised guideline po, effective kapag as of March 2024, ang mga pensioner po na retirement pensioner na residing po dito sa Pilipinas na may edad 80 pataas po, report na po silang mag-report sa SSS. So, yung mga retiree pension, kasi dati-dati, ang mga retiree pensioner na nakatira sa Pilipinas, hindi sila kasama. Pero ngayon, kapag sila ay 80 and above, tapos base sa kanilang date of birth, na sila nag-80 na, so kailangan nila magpa-ACOP. Yes po. Pero yung ating mga retirement pensioners po na below 80 years old, may mga, hindi naman po sila required, pero depende naman din po kung merong natanggap na notification sa SSS, pwede po namin silang i-require na mag-report din po. Pero very rare cases naman po yun sa ating mga retirement pensioner na below 80 years old na naninirahan po dito sa Pilipinas. Hindi, I mean, yung mga retiree pensioner na 80 and above. Kasi marami na ngayon 80 plus na mga retiree pensioner. Yes po. Pagka 80 and above, effective
March 2024 po na retirement pensioner residing in the Philippines, kailangan na po silang mag-report sa ating mga sangay po ng SSS. At kapag sila nasa abroad, dati na talaga nila magpa-annual confirmation, yung mga nasa ibang bansa? Yes po, ang ating mga retirement pensioners po na naninirahan abroad, regardless po kung anong edad, kailangan po mag-report po talaga silang taunang mag-report po sa SSS for AKOP. Yan. So ito ay talagang na effective na sa Pilipinas kapag 80 and above na. Kung sila naman ay Sir Jay, kung sila naman ay nakapagpa-AKOP last year, kinakailangan pa rin ba nilang magpa-AKOP this year? Basta po sundin lang po natin yung schedule, mamaya po ibabanggitin po natin na dapat po yung kanilang schedule, yung date of birth po nila. So kung ang nag-report naman po sila last year at so for example, ang date of birth po nila ay October pa po. So sa October pa po sila mag-report. Kung kaka-report lang naman po kasi annually naman po yan, yearly po. Basta dumating po yung buwan ng yung schedule po nila, dapat po mag-report po sila. At di ba pa sa surviving spouse, yung AKOP nila based sa birthday ng asawa niya, di ba? Yes po, tama po yun, Doktora. So sa mga surviving spouse, magpapa-AKOP sila kung kailan ang birthday ng kanyang asawa. Pero kung sila ay retiree pensioner na 80 and above, so base naman sa birthday niya. Opo. Maraming at isa pa ang may nagtatanong din, sa pamamagitan pa rin po ba ng online ang magpapa-AKOP o kinakailangan na nila pumunta sa nearest SSS branch? Meron po tayong dalawang paraan po para mag-comply po sa AKOP. Yung una po, yung personal appearance or visual confirmation. So dito po, mag-fill up po sila ng SSS AKOP form, yung pensioners reply form, then mag-attach po sila ng valid ID po nila. Yun po isasabit po nila sa ating mga branches. Kung hindi naman po sila makapunta sa mga branches, pwede naman din po sila mag-request ng appointment gamit po ang video conferencing. So sa ngayon po ang platform po na ginagamit natin sa ating video conferencing yung ating MS Teams. Later on po may mga select naman din po kaming branches na pwede po silang mag-comply through Viber. So sa ngayon po wala pa po tayong pagka effective March, mag-inquire na lang po sila kung alin sa mga branches po natin yung may mga platform po na gumagamit pa ng Viber for the video confirmation or visual confirmation. Yung pangalawa naman po, kung walang appearance or visual confirmation, mag-fill up lang po sila nung AKOP na reply form and then mag-attach po ng photocopy ng kanilang ID and then photo po, chest level po na may hawak po na newspaper na nakikita po natin yung date ng newspaper o kaya naman po meron silang nasa likod po yung TV na nakikita po yung crawler na yung news crawler na may date po. So may picture po sila na ganun. Plus kung may mga other documents po na kailangan, pwede po nilang ipadala by snail mail sa ating mga branches po o kaya naman po ay i-email na lang po nila. Para po sa mga kumpletong listahan po ng mga ating mga branches po, mag-inquire po sila sa ating website po. Meron po tayong directory ng mga branch offices po natin doon. Paano po ba sa bangko na lang sila pumunta kung saan pumapasok ang kanilang monthly pension para yung kung gusto silang magpa-AKOP imbes na mag-personal appearance dahil mas malapit ang bangko sa bahay nila? Opo. Yung ating mga, pwede naman po, basta po mag-inquire po sila kung yung bangko po na kung saan po nilang gustong mag-report ay authorized po ng SSS. Mag-inquire po sila, pwede po sila mag-email sa amin sa usap tayo, USSS@ap-tayo@sss.gov.ph para po sa mga authorized banks po na pwedeng mag-receive po ng kanilang mga AKOP compliance form. So pwede rin, pero kailangan dumaan muna sila sa mag-usap tayo. Opo, mag-inquire po sila kung yung bangko po na kanilang kung saan sila magsasubmit ay authorized po ng SSS. So authorized ang SSS.
Bakit may katanungan, may mga katanong, bakit daw exempted o hindi kinakailangan dumaan sa proseso ng AKOP ang mga retiree pensioner na sa Pilipinas, yung sinasabi na binabanggit natin yung mga 80 and below? Opo, yung ating mga pensioners po na effective March 2024 na below 80 years old po, na residing retirement pensioner na naninirahan sa Pilipinas po, hindi po sila required na mag-akop. Meron naman po kasing ginagawang SSS na verification process. So makikita na namin dahil meron naman po din tayong data matching sa ating local registry office po na kung halimbawa may nag-report po na isang member po na retiree is namatay na, nagde-data matching naman po ang SSS. So pag nagkaroon ng match, we will notify po yung ating yung member na meron pong na-receive tayong notification to require them na mag-file for AKOP. So very rare cases lang naman din po ito. At sa mga late na pumasok, yung mga late na di narinig yung napag-usapan natin kanina, ano-ano ba, okay lang ba ang schedule para sa AKOP ng mga retirees, mga survivor, mga dependents, at mga total disability? Opo, ang schedule po ng pag-file ng AKOP po para sa ating mga retirement at total disability pensioner, ito po ay sa buwan ng kanilang kapanganakan or date of birth po ng pensioner. Para naman po sa mga death or survivor pensioner, ito rin po ay sa buwan ng kapanganakan ng namatay na pensioner. Para sa mga dependent children na nasa pangangalaga po ng guardian, ang schedule po nila is sa date of birth din po ng member na namatay or yung kanilang kaanak po na member ng SSS. So sa retiree pensioner, sa mga retiree pensioner na 80 and above, based sa birthday niya. Opo, tama po yun. Date of birth po. Yan. At ulitin natin, ano ba ang step-by-step na proseso para sa AKOP at mga iahandang mga dokumento? Opo, yung ating two ways po para mag-comply sa AKOP po. Una po yung personal appearance or visual confirmation po, no? So pag personal appearance po, mag-fill up lang po sila ng SSS na AKOP form, yung pensioners reply form. Ma-download naman po ito sa ating website and then mag-photocopy na lang po sila ng primary ID po nila or secondary ID, dalawa po yun. And kung may mga medical documents po na kailangan i-attach kapag sa case po ng total disability pensioner po. So itong mga requirements po na ito, i-present niyo po pag nagpunta sa ating mga branches po. Para naman po sa mga gusto po ng visual confirmation, mag-request lamang po sa branch ng schedule for visual confirmation na through Teams po ito. So dapat po yun po makipag-ugnayan na lang po sila sa branch kung halimbawa po yung member hindi makapunta ng branch po. Then kung walang appearance naman po or visual confirmation, yung kanilang form pati po kasama yung kalakip yung photocopy ng IDs po nila at chest level po ng photo ng pensioner na may hawak po na newspaper na nakikita po yung date. And then, photocopy din ng mga other supporting document like medical document for total disability pensioner. Ipadala na lang po nila through snail mail sa ating mga branches po. O kaya naman po, scan po nila, clear copy po dapat. Pwede po nilang i-email sa official email po ng ating mga branches po. Para po dun sa ating kumpletong listahan po ng mga branches, i-check na lang po nila sa ating website po sa sss.gov.ph po. Nandun po yung kumpletong directory and contact details po ng ating mga branches po. Ako sakali, ang surviving spouse, pensioner, ay nag-abroad ng sasabihin natin, more than 6 months at naabutan yung date of birth niya, nasa ibang bansa siya. So, hindi siya makapag-akop. So, ano mangyayari doon sa kanyang monthly pension? Yung ating mga members po na nasa abroad po, maaari naman din po silang mag-comply sa ating AKOP through visual confirmation po. Meron din po kasi tayo mga offices po abroad, so pwede po silang pumunta sa ating mga offices po doon. Kung sila naman po ay OFW po, pwede po silang mag-email sa ofw.relations@sss.gov.ph for a schedule po ng visual confirmation.
Ngayon po kung ang tanong po is ano po ang effect kapag hindi nakapag-comply ang ating member sa AKOP at sa nakatakdang schedule po, ang effect po nito is masususpend po yung kanilang pension po. Kunwari ang kanyang date of birth ay ang month ng kanyang date of birth ay sabihin natin January. Ay hindi, pero March para mag-effective, no? Kung sabihin natin kung March ang kanyang date of birth tapos hindi siya nakapag-akop, kailan masususpend ang kanyang monthly pension? Masususpend po ito after within a month po na hindi po sila nakapag-comply po doon sa ating pension, AKOP po. Kasi kadalasan, di ba Sir Jake, let's say kunwari ang kanyang pension ay March. February kadalasan, kumbaga napapadala na ninyo sa bangko ang kanyang pension niya for the month of March. Pero pagdating ng April at hindi siya nagpa-akop ng March, sa month of April niya, masususpend na yon o maghihintay pa ng May pa? Usually po kung halimbawa naman po kasi dahil ang schedule nga po natin, yung halimbawa ang date of birth po ng retirement pensioner po is 1 to 15 of the month. So first day of the month pa lang po yan, pumapasok na po yan, no? So kung halimbawa po hindi po sila nakapag-comply, kasi ang SSS naman po, advance naman po na nabigay, nakapasok na po yung pension. So yung the following month po, from the month na hindi sila nakapag-akop, yun po ang hindi na po nila matatanggap, so suspended na po yun. Kasi ma-determine na po na ating system na hindi po sila nag-comply doon sa schedule pa na within the month ng kanilang date of birth to dapat ay mag-comply po sila. And then how many months bago kung sila ay nagpa-akop na, tapos how many months ang waiting, tapos babalik na ulit ang kanilang pension? Base po sa ating current po na system, within 2 months from the time po na mag-comply po sila is mare-resume po yung pagpasok po ng pension nila. And then yung mga buwan na hindi po nila natanggap yung buwan ng pension nila, maipon naman po yan, makukuha naman din po nila. Oo, di naman siya mawawala kasi ako, naranasan ko, 2 beses ako na-suspend eh. Kasi December ang date of birth ng asawa ko. And then, di ako nakapag-akop before. So talagang na-suspend ako. So January, wala ako natanggap. And then, nung wala ako natanggap ng January, nagpa-akop ako kagad ng January, nag-wait ng 2 months. So, lumalabas, 3 months ang di ako nakatanggap. Pero nung tayo pumasok ako, 4 na buwan agad. Opo. Basta po, lahat po ng hindi natanggap, naipon lang naman po iyon. Kaya yan ang sinasabi ko sa kanila, huwag kayong mag-alala kapag kung na-suspend kayo, hindi ibig sabihin na mawawala ang pension nyo. Yun lang ay na-suspend, naka-hold. Pero once na nagpa-akop na sila, babalik ulit yung mga hindi nila natanggap, papasok ulit sa kanilang ATM card. Yes po, that's correct po, Doc. Pagka sila ay magpapa-akop, tapos magka-personal appearance, ano ang dapat nilang matandaan? Kailangan pa rin nila na susunod sa coding day nila kung ano ang ending number ng kanyang ID. What do you mean, Doc? Yung pagpunta po sa ating office, yung schedule po nila? Sa mga office, sa mga branches, let's say gusto nila, siyempre katulad dyan, magpapa-akop sila, personal appearance. So, pagka anytime, any day of the week, pwede sila pumunta o susunod pa rin sila sa coding kung ano ang number nung ang retiree pensioner na more than 80 years old. Opo, yung ating may scheduling din po tayo sa pagpunta sa ating mga branches po, no? So, kung ending in 1 and 2, every Monday po yon. Pag 3 and 4, Tuesday, 5 and 6, Wednesday, 7, 8, Thursday, 9 and 0 naman po, every Friday po yun. At ito naman, sa mga surviving spouse, kung sakali ang surviving spouse ay nag-asawa ulit, at ito naman ay hindi niya pinaalam sa SSS, patuloy pa rin siya tumatanggap
ng kanyang monthly pension, ano ang mangyayari? Po, paalala lang po sa ating mga surviving spouse pensioner po, no? Pagka po tayo ay nagko-comply po sa AKOP, ay pumipirma po tayo doon. Ibig sabihin po, under oath po tayo na tama po yung mga impormasyon po na binigay po nila. Ngayon po, ang SSS naman po, kung nagsasagawa rin po ng further verification process po, pagka halimbawa po may na-receive po kami ng mga reports, so gumagawa po kami din ng naming sariling investigation po to further confirm po na tama po talaga yung natanggap po namin na report through AKOP. And then yung mga months, kapag kunwari na-discover ng SSS na matagal ka na nag-asawa at tumatanggap ka, ang mangyayari po ba, kailangan po ba ibalik ang pera sa SSS? Yes po, meron po tayong proseso na ating kailangan na i-recover yung mga funds po na ating na-disperse. Kasi yun po talaga yung ating objective ng ating AKOP form para maprotektahan po yung ating pondo. So kung halimbawa po na-discover po ng SSS na matagal na po siyang nag-asawa or meron na po siyang kinakasama, meron po tayong mga ways po para i-recover. Is either po pagbayarin po natin yung pensioner o kung siya naman po ay magfa-file ng kanyang sariling benefit na, for example, retirement po, yung mga final benefit po, doon po namin siya i-deduct. Kung sakaling, oo, parang, kung let's say, kunwari, dalawa ang tinatanggap niya, isa as retiree pensioner, isa as surviving spouse. And then, kapag na-trace, nalaman ng SSS na siya ay mayroon ng kinakasama, so, ang mangyayari, doon i-deduct, doon sa kanyang pension as retiree. Opo, kaya ngayon po sa ating pag-file po sa ating mga magfa-file po ng AKOP, required na po natin na yung ating mga pensioner po, kahit yung mga beneficiary po na dapat hiningan po natin sila ng SS number po. So pinapag-register na rin po natin sila. Oo. Pero di ba ang SSS saka ang PSA, talagang nalalaman ninyo kapag sila ay nag-change. Kasi meron din nag-aasawa. So, doon sa Senomar, makikita kung nag-asawa siya ulit. Pero karamihan ngayon, hindi nag-aasawa nagsasama lang sa bahay. Opo, minsan po kasi meron naman po kami natatanggap, may nag-report po ng ganyan, pwede pong kaanak po nila. Pag may natanggap po kami na report po na gano'n, yung SS po, nagsasagawa po tayo ng investigation. So, kino-confirm po natin yung marital status po ng ating survivor pensioner po. At ito, nasagot mo kanina. Kung ang surviving spouse ay may sakit o bedridden na, ano na dapat niyang gawin? So, hindi siya baka personal appearance. So, paano ang gagawin nung let's say, kung sino yung nagbabantay sa kanya, o kaya anak niya, o manugang niya? Para po sa ating mga pensioners po na hindi nila kayang pumunta sa ating mga branches. So, gaya po nabanggit ko po kanina, pwede po silang mag-request ng visual confirmation. So, online po, pwede po tayong mag-request ng appointment po para makapag-confirm ng AKOP through visual confirmation. Kung hindi naman po makapag-online, pwede rin po yung ating mga documents, yung ating pensioners reply AKOP form, plus yung mga supporting document like yung valid ID and photocopy nung picture po ng ating member na may hawak po na newspaper. Pwede naman po nilang ipadala sa ating mga branches po para sa compliance mo nila sa AKOP. So pwede naman yung, let's say, anak niya, kung let's say bedridden, yung dyaryo ilalagay sa may dibdib niya. Tapos pipicturean niya yung pensioner natin na talagang may sakit talaga siya. Pati visual din yung makausap. Tapos sila, yung anak na lang niya o sino bang member ng family ang magdadala sa SSS. Pwede naman po yun, padala ng mga authorized representative po nila basta meron lang pong authorization letter din po. At ito naman sa mga pensioner natin, mapa-retiree pensioner o sa mga total PWD o kaya ng surviving spouse, kasi marami pa rin
ang kanilang tinatanggap na pension ay diretso sa bangko pero through passbook, savings book. Ngayon, ang nagiging problema nila, kapag sila ay nagkasakit, hindi pumapayag ang bangko na gumamit ng withdrawal slip tapos i-authorize sa kanyang kung sino man tao gusto niya pumunta sa bangko para i-withdraw ang pera sa kanya. So, ano ang dapat gawin dito? Kung yung ating mga pensioner po na through passbook nga po, gaya po na nabanggit po ninyo, at hindi po, kasi policy naman po yan ng bangko na hindi po sila nag-authorize ng withdrawal na over-the-counter na hindi po mismo sila yung pupunta. Ngayon kung talagang, for example, yung pensioner po is bedridden na po talaga siya, hindi makapunta sa bangko, pwede po silang makipag-coordinate po sa SSS para kung po pwede, makapag-open po sila ng in-transfer, yung ITF account po na tinatawag na ito pong account is yung kung sino po yung representative nila, doon po sa kanya ipapangalan. Pero para yung pension po, doon siya papasok. Pero kailangan po humingi po na muna ng letter po sa SSS po para po sa mga ganitong cases po na talagang hindi na talaga mobile yung ating pensioner na makakapunta doon sa bangko para mag-withdraw ng pension nila. Ngayon po kung halimbawa naman po, kung nagkasakit lang naman po, kasi meron naman po, yung pwede po silang mag-request sa bangko, baka pwede naman po silang bigyan ng ATM or debit card. Para po halimbawa, kung may time lang naman po na hindi po nila kayang pumunta, pwede po nilang ipagkatiwala ang pag-withdraw sa kanilang mga, for example, sa anak po nila. Pero hindi po natin in-encourage po ito, no? So, in exceptional cases lang po na talagang hindi po nila kayang pumunta. Kung kasi yung pension naman po kahit for a month hindi po nila makuha through over the counter or ma-withdraw po nila, actually naiipon lang naman po ito. So kung halimbawa kaya naman po nilang pumunta ulit ng bangko, then the following month po pwede naman po nilang ma-withdraw po ulit ito. Pero para sa akin, Sir Jay, dito sa programa, lagi kong pinapayo sa kanila, habang malakas pa kayo, habang kaya pa ninyo pumunta ng bangko, mas maganda kausapin niyo yung bangko from passbook, gawin na lang siyang ATM debit card. Kasi di natin alam na di natin alam kung bigla kayong makakasakit o sabihin natin bigla kayong na-aksidente. So, tendency pag passbook, bawal talaga ang mag-authorize kasi yun, nabanggit ko na maraming beses, yan ang nangyari po sa papa ko nung time na yun, namaga ang paa niya, hindi siya makapunta sa bangko, which ang mother, imagine mo Sir Jay, ang father, mother ko, isang bangko. And then every month, magkasama sila nag-withdraw. So, kilala talaga sila ng bank teller and the manager. Pero nung time nung namaga paa ng papa ko, tapos mag-withdraw siya in-authorize niya mother ko, hindi talaga binigay. Ayaw ng bangko. And then tapos bigla nakaroon ng aneurysm father ko, namatay bigla. So talagang hindi niya nakuha ang pera sa bangko dahil nga nasa passbook. So sa mga nakikinig, mga nanonood, kapag kayo po ay may mga pensyon na pumapasok sa savings book ninyo, at mas maganda pinapayo ko sa inyo, ilipat na po ninyo sa ATM debit card. Kasi kahit na papaano, hindi kayo makapunta sa bangko, yung PIN number lang naman sasabihin lang ninyo sa iyong asawa o sa iyong anak o sino pinakatitiwalaan nyo para mag-withdraw ng pera para sa inyo. Opo, tama po yun, doktora. Kasi is yung debit card, yung ATM po is another way naman po para sa convenience po ng ating mga members. Dahil yung may mga ATM machine po, actually nasa mga convenience store na po yan. So, 24/7, pwede po sila mag-withdraw. So, malapit lang po sa kanilang bahay, ilang lakad lang naman po, pwede po nila makuha yung kanilang pension. At sa bahagi ito, Sir Jay, nais natin na humingi ng mensahe o anuman na announcement mula po sa inyo para sa SSS. Opo, maraming salamat, doktora, sa pagkakataon po na muli po naming maibigay yung mga information po, update sa mga program ng SSS. Basta tumutok lamang po sila sa ating Facebook page sa Philippine Social Security System para po sa ating mga updates po. And ating pinapaalalahanan po ang ating mga members po, no, na huwag po silang magtiwala sa mga fixers po na pwedeng tumulong sa kanilang mga online transactions po. Kung kayo po ay nahihirapan po sa ating mga online transactions, kung
meron naman po kayong anak na kaya po mag-online, magpaturo po kayo sa kanila. O kaya naman po sa ating mga branches po, may e-center po tayo na pwede po kayong pumunta ron at na nakahanda pong tumulong yung ating mga member service representatives na mag-a-assist po sa inyo para makapag-online. Yun po, Dr. Maraming salamat po and thank you po. Maraming po, Sir Jay. At ang kasama po natin ay si Sir Jay Labadia ng Media Affairs Department na tuwing Tuesday natin siya nakakasama. Kaya kung meron po kayong mga katanungan o gustong linawin na mga bagay-bagay, huwag kayo mag-atubili magpadala ng mensahe sa ating mga social media account at asahan po natin na ipaparating namin ito sa SSS o kaya naman yun ang magiging topic po namin the following week. Ito ay bahagi ng ating pagbibigay ng serbisyo publiko at hangarin ng SSS na kayo ay mapaglingkuran dahil nais ng SSS na bawat Pilipino ay protektado. So inuulit ko po sa ating mga retiree pensioner na nandito po sa Pilipinas. Kasi kapag ang retiree pensioner nasa abroad, talaga every year, nire-require sila na magpa-ACOP, Annual Confirmation of Pensioner. Pero starting this year, mag-start ng March 2024, kapag kayo ay retiree pensioner, nag-retire kayo, so meron kayong pension na tinatanggap, effective March 2024, kung ang date of birth po ninyo ay March din, so kailangan po ninyo magpa-ACOP. Pero let's say kung ang birthday po ninyo ay January o February this year, next year pa kayo magpapa-ACOP. Kasi this year, effective March 2024, kung ang iyong date of birth ay March onwards, kailangan na po ninyo magpa-ACOP. And then sa mga surviving spouse, kung ang date of birth ng iyong asawa ay March onwards, let's say March, sa asawa ko December, so December ako magpapa-ACOP. Pero kung ang date of birth ng asawa po ninyo ay January, February, itong month of March, sa tingin ko kailangan na rin ninyo magpa-ACOP para sigurado. Para sigurado na walang intermission, wala kung bakit hindi masususpend. Kasi ang pagpapa-ACOP effective March 2024 Sa mga retiree pensioner, kapag kayo ay 80 years old and above, sa mga retiree pensioner, 80 years old and above, kailangan na po ninyo magpa-ACOP kung kayo naninirahan sa Pilipinas. So yan po, inuulit ko po, retiree pensioner 80 and above, effective March 2004, kasama na rin po kayo sa kailangan magpa-ACOP. Kaya muli, makakasama natin ang SSS sa January, next week po, sa January 23, 2024. Every Tuesday kasi ang ating SSS. Samantala, ang oras sa buong kapuluan ng Pilipinas ay ganap ng 9:14 ng umaga, kauntiang sapsihod sa aki sa pagbabalik ng programang Health and Travel at Serbisyo Publiko. Pasadahan naman natin ang mga headlines ng mga mahalagang balita na dapat ninyong malaman ngayong araw na ito, araw ng Martes. Back to DWBL Studio. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko, ang programang tunay